Sabi nila, hindi raw tayo dapat mag-ingay sa loob ng school pag ganitong oras na dahil baka may espiritu tayong magambala. Nangyari ang kwentong to noong first year college ako, taong 2019. Tubong del Gallego, Camarines Sur nga pala ako. Noong October 2019, nagpa-practice kami ng cheer dance kasi malapit na yung intrams namin. Kalimitan 8 or 9 PM na yung call time namin dahil mga college students kami. At ito yung mga oras na halos tapos ng klase ng iba. Iba-iba yung lugar na pinagpa-practicean namin kasi minsan ginagamit yung plaza. At isa pa, ayaw din ng trainer namin doon kasi may kita nga daw yung mga steps namin ng mga kalaban namin. Kaya isang araw, sinubukan nilang magpaalam sa principal ng Del Gallego National High School na kung pwede sa school nila kami mag-practice. Pumayag naman yung principal nila. Ilang araw na kami nagpa-practice doon bago mangyari ito. Nang una okay pa naman ang lahat. Hanggang isang araw, sabi sa amin ng trainer namin ay mag-formation na kami kasi magna 9:30 PM na. Nung naka-formation na kami, biglang sumigaw yung kaibigan ko at napaupo siya tapos tinakpan niya yung mata niya habang umiiyak. Hindi namin alam kung ano nangyayari. Tapos tumabi kami sa kanya at inalalayan siya. Pero iyak pa rin siya ng iyak, ayaw niyang tumayo. Ayaw niya ring alisin yung pagkakatakip ng kamay niya sa mata niya. Tapos sabi ng trainer namin tumahimik daw muna kami para matigil ang komosyon namin. Maya-maya, kumalma na siya tapos dito na siya nagsimulang magkwento. Ang sabi niya, may babae raw na gustong sumakay sa likod niya o parang gustong sumapis sa kanya. Galit na galit daw yun sa amin kasi sobrang ingay daw namin gabi-gabi. Bago pa pala kami magsimula mag-practice doon, may nakikita na siyang babaeng nakaitim sa taas ng building na nakatingin daw sa amin. Pero hindi niya raw nakikita yung mukha nun. Tapos yung oras na gusto na raw siyang saniban ng babae, sinusubukan niya raw abutin yung isa ko pang kaibigan na nasa unahan niya. Pero hindi niya raw magawa kasi parang pinipigilan siya ng babaeng yun. Kaya hindi raw siya nakapagpigil. At yun na raw yung oras na nakita namin siyang sumigaw na nakaupo habang umiiyak. Dahil sa sobrang takot namin, pinauwi na kami ng trainer namin. Pero hindi pa rito nagtatapos. Binalikan siya ng babaeng yun at bigla na lang siyang napaupo ulit. Kasi raw sinasaktan na siya ng babaeng yun. Hanggang iyak siya ng iyak tapos sorry siya ng sorry. Hindi na raw siya makagalaw kasi parang pinapalo siya. Ang ginawa namin, pinalibutan namin siya tapos dasal kami ng dasal hanggang unti-unti na siyang naging maayos. Sinamahan na rin namin siya pa uwi hanggang sa kanila. Dahil baka sundan at saktan siya ulit ng babaeng nagambala namin.